Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Hindi Ilocano, kundi Magnanakaw. Ganito inilarawan ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa isinagawang rally sa EDSA. Sa harap ng mga dumalo, diretsahan niyang sinabi, hindi Ilocano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kundi magnanakaw. Bukod dito, iginiit din ni Singson na mayroon umanong mga ghost projects sa Ilocos Norte na iniugnay niya sa umano'y mga irregularidad sa mga proyekto sa lalawigan. Ang pahayag ni Singson ay bahagi ng serye ng matitinding kritisismo laban sa kasalukuyang administrasyon na inilahad sa naganap na pagtitipon sa EDSA. Okay. Comment ako sa pagiging Ilocano ng Pangulong Marcos Jr. Last year, nasa Manila kaming mag-asawa. Sumakay kami ng Grab taxi. Then, kwento-kwentuhan dahil mahaba yung matraffic eh. Usually, pag nalaman namin na taga Visayas, taga Mindanao yung, most likely, sila yan, Maka Duterte. Sa mga nakakausap namin. Itong Grab driver na ito, nung taga saan ba kayo? Iho, sabi ko, dahil medyo mas bata pa eh. Taga Sarat po ako, sir. Ilocano ka pala, di Maka Marcos ka. Dahil Ilocano. Ayun. Yung inassume ko nga dahil taga Sarat, Ilocos Norte, Maka Marcos ka. Nagsalita yung driver na bigla kami nagsalita na ng masama. Yung nag-PI. PI, kailang inilocano, tanga bongbong. Sabi niya. And then, nalaman namin, galit siya kay Bongbong. Hindi ko nga binutuhan yan eh. Sabi niya. Ang binutuhan ko, sabi niya, BP Sara ko. Kailang ang presidente ko, si Leni, sabi niya. Noong 2022 election, 2022, Leni Robredo, ang vice president niya, si Sara. So ngayon, Maka Duterte siya. Hindi ko. Jack na binutusan data, taamok ti ugali na. And then nabanggit niya, hindi man yan Ilocano. Hindi yan makapagsalita ng Ilocano. Kahit ano nyo, hindi yan lumaki sa Ilocos Norte. Ganon ang pagkano niya. Pudpud nung Ilocano ni Manang Amy Marcos. Talagang pure yan. Pure-blooded Ilocano. Si Bongbong, hindi yan Ilocano. Magsalita, pasalita nyo ng Ilocano. Hindi makapagsalita. Ganon ba? Nung governor yan, halos absent. Hindi siya nagpapakita sa Kapitolyo. Kaya, well, although maraming Ilocano na loyal pa rin sa mga Marcos, kailan dumadami na talaga ang mga Ilocano na nadidismaya sa pamumuno ng Pangulong Marcos Jr. Kaming mag-asawa, palagi naming sinasabi na ang laking utang na loob namin sa Marcos Sr. Kaya we consider ourselves Marcos loyalist kaming mag-asawa dahil hirap na hirap kami sa buhay nung estudyante kami. Hindi kami makapag-aral sa kolehiyo. Kaya lang marunong ang Marcos Sr. Nagpatayo siya ng maraming state colleges and universities. Isa yan yung Don Mariano Marcos Memorial State College sa Bacnotan, La Union. Doon kami nakapag-aral na mag-asawa, scholar kami ng bayan, kaya malaking utang na loob namin sa Marcos Sr. So, nung election 2022, nung nag-partner na ang Unity BBM Sara, binutuhan namin ang BBM dahil akala namin pareha sa kanyang tatay. Only to find out, nabudol pala kami. Nabudol pala tayo. So, and then, magnanakaw, bahala na ang taong bayan, di ba? Guinness Book of World Records, sino yung pinaka-corrupt na
sa kasaysayan mag-asawa? Marcos Sr. and Imelda, yun ang nakalagay sa Guinness Book of World Records. I don't know ngayon. Sabi ni ex-Supreme Court Justice Carpio, kung talamak ang korupsyon ng Marcos Sr., mas na doble, triple, quadruple ang talamak nitong panahon Marcos Jr. Mga dilawan yan, ha? Sino pa? Si Professor Winnie Monsod nung EDSA anniversary this year. Ang sabi niya, talamak na korupsyon, panahon ng Marcos Sr. at Marcos Jr., talamak ang korupsyon. So yun na, yung legacy. Meron ano bang magandang legacy na iwanan ng Pangulo? I don't know. Kung merong bad legacy, it's corruption. Mahiya naman kayo! Hindi pa. Nauna pala, 2024. 5,500 flood control projects natapos na at marami pang ginagawa. Mamaya, next year, mahiya naman kayo. Ay yung mga flood control projects, mga ghost, mga... Oh. So ano ngayon ang kanyang isosona naman ngayon? Mabuhay tayo, marami na tayong naipakulong na mga, yan ba ang ibibida niya? Na sinong napakulong niya? Mga, imbes na meron ng big fish, papakawalan pa. Bunuan. Considered big fish para sa akin yan dahil DPWH Secretary, napakulong. Wow. Ngayon, nagbago ang ihip ng hangin, palalabasin na. Dahil state witness. Sinong ikukulong? Yan, nakakulong. Kawawa si Senator Jinggoy. Isusunod nila si Senator Marcoleta. Yan ba? Kung sino pa yung matinong senador na gustong mapanagot ang mga magnanakaw sa gobyerno, siya pa ang gustong ikulong ngayon ng Marcos Jr. administration. Sige lang. Gawin nyo lang gusto nyo. Nandyan ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Nandyan ang maraming Pilipino na kahit hindi member ng ANC, handang sumuporta, naniniwala sa pinaglalaban ni Senator Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalanding ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Yan ako sa balay ni Auntie Carmela Sabinoy nga taga Barangay San Rafael, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang natabangan na mugero ug muna pod ni ang itsura sa iyang atop nga iyang pulihan karon sa gitabang sa iyang nga yero. So makita gid nato nga mga dagko na gid kaayo og buslot ang iyang atop. Og ang kinidapit gani trapal lang ang atop. So na tubig nga naputos sa trapal. So mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga di 8 kataas. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita gid nato nga maayo na gid ang ilang atop. Salamat sa Ginoo kay natagaan namin sin og salamat sad sa naghatag og sin nga napulian na gyud ang among atop nga pila nakatuig napulo nakatuig nagatulog-tuluan namin na salamat karon kay napulian na.
Ay, sa inyo sa naghatag sa amo atop. Salamat kayo. Salamat kaayo.